Magkano ang bilihan ng boto sa Quezon City? Kasi sa Bacolod, tinanong ko sila, sabi nila 2,000 to 3,000. Sabi nila 1,300. Dito sa inyo, magkano ang 2,000. Tapos, tinatago pa yon sa tawag na ayuda. Ayuda na pera ng pamahalaan na ginagamit sa personal na interest ng mga politiko. Marami po ang problema sa ating bayan, ng ating bayan, ay dahil po sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng ating mga leader at ng ating mga public officials. Una po, ugali natin kung sino yung napapatawa tayo, sumasayaw, kumakanta, na-entertain tayo, ay yun ang naaalala natin sa araw na tayo ay boboto. Hindi na natin tinatanong, itong tao ba na ito ay tinupad niya ang kanyang pangako nung siya ay tumatakbo. Hindi na natin tinatanong, nasaan na ba ang mga sinabi mo na gagawin mo para sa bayan? Ang halimbawa po niyan ay tulad ng pangako na 20 pesos per kilo ang bigas. Na pangako noong kami ay tumatakbo noong 2022, nakalimutan na pangako sa loob ng 3 taon. At ngayon ay naalala na pangako dahil mag-e-eleksyon na naman ngayong buwan ng Mayo. Kaya kailangan hindi lang nagugustuhan natin kasi maganda sa paningin. Hindi lang naaaliw tayo, natatawa tayo sa kanyang mga jokes. Kailangan tanungin natin, nangako ka, tinupad mo ba yung mga pangako mo? Pangalawa, na ugali natin, mga Pilipino, kung pumili ng ating mga leader, ay kung galing sa malaking pamilya na mga politiko, ay automatic na binoboto natin. Dahil anak, kapatid, asawa, pamangkin, tatay, lolo, pinsan, ay automatic ang boto natin. Hindi po dahil Duterte ang apelido ay boto na kaagad natin. Tanungin natin ang kandidato. Ano ba ang kapasidad at abilidad mo? Hindi dahil anak ka ng isang politiko ay automatic ibibigay ang boto. Pangatlong, paalala na kailangan nating baguhin natin sa halalan at sa pagpili ng ating mga leader. Magkano ang bilihan ng boto sa Quezon City? Kasi sa Bacolod, tinanong ko sila, sabi nila 2,000 to 3,000. Sabi nila 1,300. Dito sa inyo, magkano ang 2,000? Tapos, tinatago pa yon sa tawag na ayuda. Ayuda na pera ng pamahalaan na ginagamit sa personal na interest ng mga politiko. Ayuda na ginagamit ng mga politiko para bigyan ng pera ang mga kanilang kaalyado.
Ayuda na dapat sana ay para sa lahat, pero ang nangyayari, politiko, one for you, bulsa for me. One for you, bulsa for me. One for you, bulsa for me. Dapat, wala tayong problema sa ayuda kasi pera ng gobyerno yan. Ibig sabihin, buwis yan na binabayad natin, na ginagastos dapat sa serbisyo para sa bayan. Pera yan ng gobyerno, ng bayan. Tanggapin natin. Pero, hindi automatic ang boto natin sa politiko. Babalik tayo doon sa tanong, pangako mo, binigay mo ba? Saan ka ba galing? Ano bang abilidad mo? Ano bang kakayahan mo? Yan ang tatlong ugali natin na paulit-ulit nating ginagawa. Kaya wala tayong nakikitang tuloy-tuloy at tunay na pagbabago. Nakailang eleksyon na tayo simula noong 1986. Ang daming halalan na dumaan. Ang daming 2,000 na natanggap. Halos buwan-buwan ang ayuda. Pero bakit? Bakit wala pa ring oportunidad sa trabaho? Bakit marami pa rin ang gutom? Bakit marami pa rin ang naghihirap? Kasi walang totoong programa at proyekto para sa bayan. Ang ginagamit lang, pera para sa inyo, wala na tayong pag-uusapan pang iba. Kaya kailangan, huwag magpadala sa entertainment. Tingnan ang pangako. Pangalawa, hindi dahil anak yan ng Duterte, automatic ang boto ninyo. Pangatlo, huwag ninyong ibenta ang inyong boto. Kami po, sa syudad ng Davao, hindi po kami kailanman nag-budget, naghanda ng pera para pambili ng boto. Bakit? Dahil, alam nyo, nawawala yung respeto sa isa't isa. Dahil ang nangyayari ay pera na lang ang palitan natin. May pera ka, bigay mo sa akin. May kailangan ka, bayaran mo ako. Nawawala ang dignidad ng isang tao. Kaya din, hindi na rin tinutupad ang pangako. Bakit pa kita? Bakit pa kita pagserbisyohan ng totoo at maayos? Bayad na kita. Bayad na kita ng 2,000, 2,000, 4,000 na ayuda. Hindi dahil, ito masakit sa akin, hindi dahil ang tao ay walang-wala, hindi dahil ang tao ay mahirap, ay bigyan mo na lang ng pera, pambayad sa kanyang prinsipyo. Dahil yung pagpili, yung pagboto natin ay sa atin yon. Hindi dapat ipinagpapalit yon sa pera at hindi dapat binibigay sa kung sino man ang may pera. Tanggapin, walang problema, pero pag-isipan kung sino ang dapat iboto. Kanina po, nandun kami sa Barangay Tatalon, naglalakad kami, madami ang nagtatanong, kamusta na daw si Pangulong Duterte? At madami din ang nagsasabi, kahit hindi ko sila kilala, ikamusta mo ako kay Pangulong Duterte? Madami ang nalungkot at madami ang umiyak dahil sa ginawa sa dating Pangulo.
Sinasabi pa nila, ay naku, hindi namin kinidnap yun. Wala kaming kinalaman doon. O sige, hindi nyo na kinidnap kasi wala namang ransom. Ang ginawa ninyo, ninakaw nyo siya sa taong bayan. Ninakaw nyo ang dating Pangulo namin dito sa Pilipinas. Tumawag siya noong isang araw, nakaraan na mga araw, ay nasa barge ako mula sa Toledo City, Cebu, papunta sa San Carlos, Negros. Tumawid kami dahil pinuntahan namin yung mga apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon. Habang nasa barge ako, nakatanggap ako ng tawag mula kay Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, sabi niya, "Uy," sabi saya ba? Ingon siya, "Imuhan ning amahan, nakahinumdum pagkaskua. Tatay mo ito, naaalala mo pa ba ako?" Sabi ko, syempre naman, dahil araw-araw madami ang nagdadasal para umuwi ka na sa Pilipinas. Marami ang nangangamusta. Gusto kong sabihin sa inyo na okay lang naman siya. Wala siyang problema. Ang kanyang challenge lang doon ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong magluto, maglaba, maglinis ng kanyang kwarto. Dahil yon lahat ay ginagawa para sa kanya ng kanyang mga girlfriend noon. At dahil hindi makapasok yung girlfriend niya doon sa loob, ay kailangan niya gawin yon. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang pinakamadali dyan, magluto ka na lang ng itlog. Halo-halo mo lang yan. Asin, paminta, mantika, luto na yan, scrambled egg na yan. Diba? Sabi niya sa akin, sabi niya, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Ang gagawin mo pa sa akin, pagluto mo pa ako ng itlog. Kaya yun ang kanyang mga araw-araw na kailangan niyang at siya ay tamad mag-exercise. So sinasabihan siya ng doktor doon na maglakad ka kasi kailangan mo gamitin ang muscles mo para hindi siya lumiit at hindi siya lumambot. Ay ayaw niyang maglakad dahil sinabi niya doon sa gwardiya niya, pag pinalakad mo ako dyan sa labas, didiretso ako sa gate, uuwi ako sa amin sa Pilipinas. Yan po ang sitwasyon, kalagayan ni Pangulong Duterte doon sa The Hague. Nung tumawag siya, sinabi niya sa akin, diretsuhan na ang mga tao, ingnan na sila nga gahangyo ko sa ilaha. Diretsuhin na ang ating mga kababayan. Sabihan sila na nakikiusap ako. Idiretso ninyo ang boto ng inyong mga senador sa Duterte, ang 10 senador ng Duterte. Una po, si Bato de la Rosa, pangalawa, si Bongo, pangatlo, si Attorney Jimmy Bondoc, pang-apat, si Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Philip Salvador, si Senator J.V. Hinlo, si Senator Raul Lambino, si Senator Apollo Kibuloy, si Senator Richard Mata, at si Senator Vic Rodriguez. Yan po ang 10 senador na kailangan iboto natin diretso. Vote straight, block voting. Bakit kailangan diretso ang boto natin 10 kaagad ang senator? Una, dahil kapag malapit ang boto, ang agwat ng boto ng mga kandidato, madaling dayain sa makina. So dapat mataas at sobrang dami
ng boto. Kaya kailangan diretso ang iboto natin. Pangalawa, dahil sila nakakaintindi kung ano yung pagkakaisa at pagtutuloy ng tunay na pagbabago o yung pagsinimulan ni Pangulong Duterte. Nung kami tumatakbo noong 2022, maalala ninyo, ang plataforma namin, continuity at unity. Pagkakaisa at pagpapatuloy ng lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte. Yung build, yung mga infrastruktura na nagawa ng ating mga congressman noon, yung paglaban sa krimen, sa illegal na droga, sa terorismo, sa insurhensiya, yung universal healthcare o yung pagbibigay ng benepisyo ng PhilHealth sa lahat ng ating mga kababayan. Hindi lang sa mga nagbibigay ng kanilang kontribusyon. At yung libreng kolehiyo sa mga state colleges at universities. Walang bayad. Zero ang bayad sa pag-aaral sa kolehiyo ng ating mga anak. Madami pa siyang nagawa. Plataforma namin, ituloy lahat yon. Pero hindi natin nakikita. At ang nangyari ay puno na lang ng pagbakbakan sa politika, paninira sa kalaban sa politika, at paninira sa mga hindi sumusunod sa gusto ng administrasyon. Kaya, kailangan diretso ang boto natin. 10 kaagad. Mahirap kasi pag iba-iba ang pinili ninyo. Dahil nag-aaway-away lagi. Pag nag-aaway-away lagi yung mga politiko, walang nangyayari na serbisyo, walang nangyayari na trabaho. Kaya dapat diretso. Kung piliin nyo yung mga tao na hindi tumutupad ng pangako, o piliin nyo yung mga tao nagsasabi na ano ba ang dapat nakikita natin sa ating lipunan at ano ang tunay na pagbabago. Dahil sa ngayon, ang pangalan natin ay Bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa Pilipinas. Dahil dami pa ring gutom, dami pa ring naghihirap, at ang dami-daming mga kababayan, libo-libo ang umaalis sa Pilipinas araw-araw, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala namang oportunidad sa trabaho, sa negosyo dito sa ating bayan. Ang lahat ng mga politiko na sumusuporta sa administrasyon ay nagsasabi na okay lang na ikaw ay magsinungaling sa kampanya, at okay lang na huwag mong tuparin ang pangako mo sa mga tao. At okay lang din na huwag ka magtrabaho ng maayos sa bayan. Kaya kailangan diretso ang boto ninyo. Duterte, 10 kaagad yon na senador. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.